Ever since talagang doktora, mahilig kayo sa halaman? Opo. Kahit parang nag-start po ako nung high school. May mga alaga na po ako nung orchids at saka roses. Doon po ako nag-start. Tapos nung nag-biology ako, yun, mas lalong ginusto ang halaman. Nung medyo alam ko na yung meron palang yan, yung tissue culture, talagang ilang taon ko yan na pinangarap. Ang tagal. Kasi hindi ako makahanap talaga ng training. Pag hahanap ako sa Google, laging abroad. Yung talagang naka-PPE sila, talagang balot na balot sila. So parang yun yung inimagine ko na magiging kahihinat ng aking laboratory. Pero hindi naman pala pwede naman palang kailangan. Pwede palang I-simplify. Oo, i-simplify. Tapos imagine yung street clothes mo, pwede ka na lang basta pumasok. Na hindi ka namang problema, baka makontam. Kaya, kumbaga, nag-dream ako ng mukhang mahal, pero napabilis lang na nangyari kasi doable naman pala. Mura naman. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. That was 2 years ago. 2 years ago And lang. then, ayun po, yung mga nakita nyo po kanina, Sir Buddy, yun na po yung mga results ng laboratory natin. Ano po yung mga From output? small plants, acclimatization, small plants, greenhouse To the nasa garden. So imagine na lang po natin kung ma-embrace ito ng mga iba. Ang laking pagkakitaan po nila. So pag cancer, halimbawa, yung mga pasyente ko naghihintay ng laboratory results, so hinihintay ko rin, nandito muna ako. Punta ko kayo. Garden. Puntahan po natin yung garden ng doktora. Oh. Dito po ako nagpo-propagate ng mga plants. Wow. Tapos ito po yung mga almasiga, sir. Yan po yung mga almasiga po. Masiga. Yan yung propagation namin. Yung critically Mga seedlings ng endangered almasiga. na Oo. na tree. Yan. Ang dami Galing po na. sa seeds. Opo. Almasiga. Yan, critically- Hardwood. Opo. Yan, ma'am. Opo, ano po siya? Dito po nanggagaling yung katas niya. Parang rubber tree siya. Yung katas niya ginagawang resin. Okay. Yun po yung Pero Almasiga. mahal yung resin nito eh. Opo. Parang meron ako niyan. Naku. Isang piraso. Galing ito. Almasiga. Hardwood tree ng Pilipinas. Ngayon po, yung aming nang hinayang po kami sa creek, nilagyan na rin namin ng ganyan. Pwedeng paglagyan ng mga halaman pa din. Butit malinis po yung water sa creek. Oo, kasi sa irrigation po naman yan. Minsan nga, sir, maraming tilapia dyan eh. Talaga, ma'am? Opo, maraming tilapia. At saka mga dalag. Dalag. Mga dalag din. Ang galing, naka-incorporate na yung creek dito sa garden.
Ito yung mga ibang sindapso, sir. Ito yung ano mo, sir, yung collection mo? Opo. Yung iba pa lang. Pero mas marami po doon sa taas. Ito yung mga collection ni sir. Sindap shoes. Ganda. Silver sindapsos. Ito po yung isa sa... Ay, ang haba na niya. May naka... Green vein ito. Ito po yung green vein. Favorite ni Doktora ito eh. Pag nakikita niya ito, gustong-gusto niya eh. Ang haba na. Grabe na oh. Ay, layo na nang inabot. Ah, malayo na. Oo, sir. Hindi ko napansin na ganyan na siya kahaba. Hanggang dun sa baba. Sir. Kaya nga po. Ito si green vein. Oo. Naka-frame mo. Tilald siya. Tama po ba kamag-anak ng pinya? Hindi. Sir, Yes, sir. Opo. kamag-anak ng pinya. Partly, opo. Mga Tillandsias po yan. Family ng Bromeliads. Bromeliads, yeah. Parang wala ka sa hospital. Nakakatanggal stress, sir. Sa totoo lang. Minsan kasi, sir, yung mga medyo may presyo, tinadala ko dito. Para hindi... Ito na yung mga ano. Opo. At least na monitor ko. Yun yung binanggit ko din sa inyo, Sir Buddy, kanina. Na yung mga seedling trace doon na nakita namin kung may suspected variegation or mutated plant. So, sinasubject na po kay Doktora yun. Dito Tapos, na yan. pino-forward na namin dito. Yung propagator ni Dra, siya na pong bahala magtanim kung saan niya po ilalagay. Tapos, inename na lang namin na ito, galing to sa tissue culture, sa gantong variety ng halaman, pero suspected variegated plant siya or suspected mutated plant po siya. Selection. Kakaiba po. Ano po ito? Ano yan? Money tree po. Money tree po ito. Pero iba yung dahon niya. Iba yung dahon po. Bigay lang po na medrep yan. Dito na po tayo mag-start sa aming admin office. Yan po ng lamesa. Kikita mo. Kikita mo sa mga, Napapalingon na. mga koleksyon si Doktora. Ito po yung admin office namin. How about jars, sir? Mahilig kayo sa jars? Jars Actually, meron ito din po po. ang entrance. Wow. Yan po yung Ito po dinaanan yung po ninyo kanina. Ito po yan. Ito na pala yung entrance. Opo. Yan po. Naglagay ako ng mga koi fish. May mga koi kami dyan. Ganda. Kaya mabasa yung tayog. Sige po. Akit po tayo sa mga patients ward. Ito po chandelier namin. Wow! Doon din sa ano, sir. Sa galing din yan ng yung ano, yung gulong. Opo. Ito po mga private rooms. Yan po yung mga private rooms po namin. As usual, may halaman na naman. Opo. Yung source po ng light namin, Yes, Pastor. skylight pa rin siya. At daytime, we don't use electricity for our lobby. Ito po yung mga Wow. rooms Patient na. rooms po namin. Ayan. Wow. Yan din po, yung purpose din po na may glass doon. Para at least, kahit hindi sisindi ng ilaw at daytime, mayroon pa rin source of light. Of course, yung area na yun, yung pinaka-veranda po niya. May veranda rin. Opo. Lahat po ng private rooms may veranda. Para ka namang wala sa hospital. Nasa ano ka? Nasa kwarto mo lang.
Centralized na rin po yung kon ng oxygen namin, oxygen pipe. Yan, naka-centralize na po siya. Wala nang oxygen tank sa tabi. Wala na. Ayan na po. May plan pa rin, Dora. Meron pa. Umaakyat siya. Umaakyat siya. Artificial pa lang yun. So, ganito po yung ginawa namin. Yung creek ulit, nilagyan ulit namin ng bridge. So, andyan yung creek. Andyan po yung creek. Yun naman pong bubong, Opo. habang kinakas niya yung tubig, dinadala sa creek. Kaya maimbudo siya. May imbudo. At may puso. Ay, inayos. Dito ka na magpakantay. Dito ka lang magpahinga. Wow. Dito lang pahingaan. Hindi magpapakonfine. Ito yung sinasabi ko, sir, na veranda ng bawat room. Ayan, kaganda. You can open. Then you can stay, have your coffee here. Ayan. Para kang walang pasyente. May ano din. Parang nasa hotel. Tignan mo. At saka itong mga kawayan, sir, ito Yes, po, sir. diyan po namumugad yung napakaraming mga ibon. Maya't maya, mga around 5:30. Andyan na sila. Opo. Both, itong kawayan dito at saka yung kawayan doon. Diyan po sila namumugad tuwing gabi. And early in the morning, sila yung gumigising sa amin. Ang lakas ng mga huni nila pagka early in the morning. Ito kasi yung pinaka last floor po namin. At nanghihinayang po kami dito sa area dahil naka-high roof siya. Wow. Ito po, pinay-utilize po namin itong area, serve as, ito na po yung pinaka-mini theater po namin, na pag may mga Conferences. lectures, conferences, doon na po na kino-convene. Ito po yung Heart and Brain Station. In short, Taib Family Hospital will be the shelter of people for health. So yung Tayug Family Hospital ay andito sa town ng Tayug, 6th District dito sa Pangasinan. Yes, sir. Yung garden kanina sa Villasis, 5th District naman yan. Opo. Back to, ano na po tayo? Sa Villasis. Back to Villasis. Kare-kare po, Doktora, at isang... Teka na naman. Hindi daw available. Sino nagkari-kari? Bob, ikaw, no? Yeah. Diyan lang kasi available. Hindi ka na naman ang perfect. Yung mga ibang gulay, binibigay sa akin ng birds, oh. Ito yung science. Galing sa fish pond namin. Sa Rosales. Rosales? Sa'yo Wagyu Bacareta po. Fresh water. Ito yung Wagyu Bacareta. Ah, sino nag-order? Kay Dan. Kay Sir po. Direct kayo Ano to? Wagyu mo. Wagyu Bacareta. Wagyu. Thank you. Wow. Wagyu, masosyal. Talaga sir, may... Oh, ba't parang Pwede hindi pala lahat? yun sa being fresh water pala na ganyan kalalaki. Sino po nagkari-kari? Ay, Una, si- Source po nung malaking flight parabok po. Partidang malapit lang sa concept sa... Social media influencer. Thursday na eh. Thank you so much po. Thank you po. Ito na yung ano. Yes po. Baling nagsisimula pa lang siyang ulit mag-grow. Kaya nagda-dark na lang po siya. Pero eventually po yung mga by June po pwede na. Ang ipuprune mo lang yung pataas eh. Correct. Yung mga umuusli. Dito sa amin Small sir, farm. ang ginawa nila before nung nag-mulberry picking sila, pick and pay, and then since summertime, meron silang meron silang free halo-halo, mulberry halo-halo. So, yun yung ano nila, kumbaga pang-welcome din nila upon visit dito sa mulberry farm nila. Ganda. Malalaki yung ano, yung prutas. Mga bunga. Opo, sir. Pero yung ibang partly hindi naman. Pero so far,
promising din, naman din siya kasi ang dami talaga, sir. Yeah. Super dami niya kapag ka Hindi pa kayo nag-process? Actually, parang nag-process na sila before eh. Jam? Pero yes po, jam din. So by next month po, magkakaroon na po kami ng reopening po ng Mulberry Pick and Pay. So sa Pick and Pay naman po may kasamang free halo-halo po siya. Pero baka ibahin naman po namin yung ibibigay naming welcoming snacks sa kanila since tapos na yung summer. Tag-ulan na. So gagawa naman kami ng other excitement or exciting na nagawa or product na gawa sa Mulberry. Wow! Wow! Grabe! Saan binili ng doktora to? Galing Thailand to? They have fern. I'm not sure kung anong name po nito. But that one is, I think that's Calathea, no? Bagong klaseng Calathea. And then, they have, ano to ate? Potos ba? Ito yung usual potos, sir, kasi yung green. Yung green, tsaka yung medyo variegation, yung medyo typical na yung variegation niya. Ito medyo maminty yung kanyang variegation which is the Banduha. Ganda naman ng cobra. Sobra. Naalala ko yung cobra ko namatay. Naku po. Mahal niyan dati. Umaabot niya ng 20,000, maliit lang. Sabi sa akin ang nabigay sa akin si Mother Earth. Familiar sa akin yung name. Landscaping sila na malaki. Yes. One of the biggest. So ito, sir, ano naman po ang highlight dito? Ito po, since ang isa sa mga hilig ni Pastor Dude tsaka ni Dr. Joy is orchids. Gusto nila magkaroon or i-revive nila yung nawala nilang hilig dati, which is orchids. Okay. So ngayon, nagpo-produce ulit kami ng mga orchids, which is mga dendrobium na kulay puti po. Kasi kulay puti, in all occasion. Cut flowers. Mga cut flowers po, opo. And at the same time, nagkakaroon din kami ng educational tour dito sa mga students na tinuturuan namin kung paano mag-pollinate ng orchid kasi in relation dun pa rin yan sa tissue culture Kasi sa isang pod ng orchid na pinollinate mo sa isang flower, you can produce thousands of seedling dun pa lang sa isang pod. So yung isang pod, meron po tayong sample dun, sir. Wow. We are just waiting for the right timing or harvesting time po. Ganito pala ang bed ng orchid. Mas ang suggested namin, sir, mas malapit sa lupa para yung moisture niya. Tapos nagkakaroon naglalagay na lang kami ng shade. Kaya wala na hindi na yung nakataas na gano'n. Yes po, opo. Kasi ang tendency nun, kapag nilagyan namin ng bedding, nilagyan namin ng tubig din dito sa loob. Yes, maganda yun, sir, pero ang disadvantage nun yung lamok. And since medyo maraming nakatira din dito, kaya ma-minimize namin yung ganong factor po. Kaya ginawa na lang namin na ganito. Naka-bed na lang po siya. So far, so good. Kasi nagtatry pa rin naman siya. Nito? Opo, si Ate Lenny po ang gumawa ng aming Galing na Ate Lenny. Lipat po po dyan, sir, kasi mas pag nilagay ko siya sa ganito, kasi po kung nasa packs, mas napipigal yung size niya. Ito po, may chance po siya na pag tumanda na is humahaba pa. Mas matanda siya, mas tumataas. Tapos long stem po talaga siya. Pero pag nasa pot, kung ano lang yung niya, yun ang bibigay niya sa'yo. Size. Nalilimit. Kasi puro siya talaga ganito Pero ngayon, napapansin ko, nag-start na may mga lumalaki. Galing. Bale, ito, sir, yung isa sa mga sample namin na pinapollinate namin. Ito yung na-pollinate. Yes. Bale, ito, na-pollinate po ito mga 1.5 month na. So, pag dendrobium po kasi, most likely 3 to 3.5 months po yung mga nubile type. When we say nubile type, yung mga nakatindig sa coconut, no? Hindi yung mga cane type na parang mga sanggumay. Iba naman po yung harvesting time ng mga pods nun. So yung mga ganito po, after 3 to 3.5 months, pwede na namin siyang i-harvest, kakat na po namin, and then isasubject na po namin for tissue culture na. Laboratory, yes po. Transfer na namin yung mga seeds. Kasi
ganun ang ginagawa ng mga nagti-tissue culture kasi kung natural way siya kung on how to grow orchid seeds, mababa yung percentage eh. So through tissue culture, up to 80 to 90% yung germination rate niya. Kaya kahit isang pod lang po, ang dami na kaagad. Millions ba? Thousands po, opo. Thousands or 10,000 of. Depende po sa laki ng seeds. Kasi ito, depende sa laki ng flower. The more na maliit ang flower, ganun din kaliit yung seeds mo. Ay, yung pod mo. Okay. Like for example, mga cattleya na malalaki or matataba. Yung mismong mga cattleya na seed pod, matataba din. So, mas maraming seeds dun. And we're talking about microscopic seeds eh. Kaya mas maraming mag-germinate eventually dun sa loob ng bote po. Ayan. Tapos pwede rin ka makagawa ng mutations dyan. Yes. May natural mutation po. Kasi parang 1 in a million, mayroon talagang magkakaroon ng either variegation or mutated na halaman. Meron din naman po, isasadyain natin for gamma irrigation po. Gamma irrigation. Yan po yung ginagawa namin. Ayan. This is Cattleyas naman po, sir. Cattleyas. Ngayon, nagtatribe ulit siya dahil sa init po kasi, kaya hindi na kaya. Pero ngayon, nagkakaroon ulit ng mga flowers. Bale, ito yung orchid sanctuary nila Doc at Pastor Dudes. Most likely, ang purpose po nito eventually, yung mga cut flowers po ng mga orchid na white. And then, dito po sa likuran, ito naman po yung mga collections ni Doktora ng mga anthurium. So, as you can see, iba't ibang klaseng anthurium po yan. Anthurium foliage, may mga variegated, tsaka iba't ibang klaseng variegation po. Ito, ito mukhang minty yung kanyang variegation. Ito naman, medyo nasunog lang dahil sa init sa summer, no? Pero iba naman, parang camouflage naman yung pattern ng variegation niya. So, iba't ibang variety naman po yan ng mga anthuriums. Anthurium foliage. So, ito po, Sir Dom, ito yung mga pwedeng i-tissue culture din. Actually, ito po, dyan po yung flower niya. Yung seeds, kapag nagkaroon na po ng mga seeds yan, once na may mga fruits na siya, mukha siyang mga pimple na kulay pula. Yan, ikakat na po namin yung space niya and then subject for transferring na po sa lab. So, since we're talking about seeds, ang dami pong random seeds na lalabas po dyan. Seedlings po. And then, ito po yung Thai constellation. Ito, ang ganda Yes. Ito yung nagkakahalagang more than 15,000 per leaf. Wow. Last pandemic. Pero up until now, medyo may kamahalan pa rin po itong Monstera Thai constellation. Depende kasi sa laki, sir eh. Yun talaga yung labanan nila. Ayan. Another... ganda nito. Opo. Sure ganda nito. Parang family siya ng Spatifilo. Pero nasa aroid pa rin naman po siya. Ganda. And then, ito naman, black anthurium. And then, meron din tayong black anthurium na variegated. Hindi siya... ganyan po talaga yung form niya ng variegation. Parang pininturahan. So, iba't iba, sir. Ito yung black. And then, we also have, ito po, another anthurium naman, mga puti. And then, another form of variegation naman po yung isa. Mga dark colors po. Ito na po yung seeds, no? Yes, sir. Bale, ito po yung mga seeds niya. And then, ang gagawin na lang po namin dyan, ikakat namin po dito. Since hindi namin, sorry sir, hindi siya seeds, pero fruits po siya. Fruits. Usually, ang mga fruit ng mga anthurium foliage, either 1 to 2 seeds po per fruit. So, ang ginagawa namin, hindi namin pinipilit na kunin yan kasi may part na medyo makati yung fruit po niya. Kaya ang ginagawa namin, pag kinat, isusuk lang po namin sa tubig, then eventually magpa-pop out na yung mga seeds. Ay, yung mga fruit. That's the time na pwede na namin i-subject for planting po, either sa tissue culture or sa conventional planting sa labas. Punta naman tayo, sir, sa vanilla natin. Okay. So, dito po, ito po yung ginagamitan lang namin ng organically grown vanilla. Gumagamit lang po kami dito ng wood vinegar from Mokusaku, na kami rin po yung nagpo-produce. Ayan.
Ang mabenta dito, sir, ngayon, itong vanilla per cutting eh. Nabebenta namin ng 100 to 150 pesos. Pero As ang planting material. as planting material po. Kasi malaki na siya. And then, pag ito, yung mga aerial roots niya, kumapit na sa puno or sa kung saan niyo po siya gustong pagkapitan, yun, Buhay na eventually, lalaki na siya, mag-grow na din siya. Sa mga gantong plant po, yung mga gantong 1 foot, around mga 4 to 5 years po, ang laki niyan, bago siya magkaroon ng flowering. So, yun po yung pag-mature na, dun kayo kukuha. Pero usually po, ang advantage naman, kapag tissue culture natin yung vanilla, isolated yung mga disease niya. So, mas mapapabilis yung kanyang growing. And eventually, mas mabilis din po yung pag-produce ng mga flower into pods. So, doon na po kami kumukuha ng mga vanilla extracts namin. So, nakaka-extract na kayo? Yes, sir. Before. Opo. Tsaka yung shade net namin, around 60% or 60 to 70% po yung shade net namin. Kasi usually, ang natural environment po ni vanilla, nasa shaded area siya or nakakabit sa puno eh. So, hindi talaga siya naliliwanagan masyado ng araw. Ayun po. Maganda, malusog. Thank you, sir. Malusog yung Mga vanilla. vanilla. Ang ginagawa namin po ito, like for example, this one, ginagamitan po namin ng Mokusaku bamboo. Yung bamboo extract from bamboo Mokusaku. naman. Opo. Yung Mokusaku, yun yung wood vinegar na ginagawa din namin. So far, so good. Kasi dito na rin kami kumukuha ng mga cuttings pang benta. Tapos pang tissue culture din po. Dito na rin namin kinukuha. Maraming varieties din ba ang vanilla? Actually, yes po. Ito kasi, yung usual talaga at yung mga ginagamit for spices is the vanilla palanifolia. Pero meron akong nakita na from Tahiti, they have this Tahiti ayata yun. And then, sa Thailand po, may mga hybrids din sila. But I'm not sure kung yung vanilla extract is still the same. Like for example, meron din kami dito kasi sir na na vanilla, variegated vanilla. Oh, wow. Ito po. So, yung mga variegated vanilla, ang maganda siya kasi mukha siyang ornamental. Pero ang pangit naman sa kanya, since medyo maarte ang vanilla, variegated vanilla dahil hindi masyadong nagpo-form ng chlorophyll, matakaw sa pagkain, hirap siyang mag-pod or mag-flower. So, yun yung na-experience po namin dito. Ganda. Parang iba rin yung variegated na yan. Parang white. Ito yellow. Yes. Palagay ko, magkaduktong lang naman ito, sir. Magkadugtong lang. Opo. Ewan ko lang kung ano yung application nila. Pero most likely kasi, ang variegation kasi dito, sir, sa ilalim niya. Kapag yung dito sa stem na to, tinamaan niya yung variegation, ito kasi kaduktong yan going to the leaf yung mismong mga stem niya. So, dun nagkakaroon ng mga variegation po. Most likely. Para makita mo yung likod na pinag-uusapan. Ito yung variegation niya, oh. Opo, sir. Bale, mag-start po tayo. Ito po yung variegation niya sa stem ng gagaling. Bale, coming from the stem, ito po, tanggalin ko na lang. Pag tinamaan niya, yung next na leaf, dun sa next stem, nandun yung magandang pattern ng variegation, lumalabas din po yan dun sa leaf. Kaya mapapansin nyo po, magkakaiba yung kanyang pattern ng variegation sa vanilla. Ayun, sir. Grabe ang investment nila, Doc, ha? Opo. Actually, before, lang to training school lang, sir, Nag-innovate lang sila na nag-innovate. Kasi, at the same time, hilig din talaga nila, sir. Ayan. Saktong-sakto, Sakto, ang ganda. Nakakatuwa nga silang mag-asawa kasi since nag-iisang unika iha si Doktora. Si Doktora. Opo. Mas pinili niyang gamitin yung pangalan ng kanyang father sa pag-put up ng business. Oo. Kaya puro Reo Tutar yung kanilang in-establish na name po dito para ma-maintain yung gantong name. So, hindi lang siya training, learning site, iba-ibang garden, propagation, laboratory, isa rin siyang garden and resort. So may hotel,
may swimming pool, lahat Yes, sir. ng kailangan. May mga activities din po na para hindi lang recreational or hindi lang more on lectures, no, yung ginagawa dito. Kaya all in one po siya, lalo na pagdating po sa mga training facilities. Yung iba naman kasi gusto after the training gusto nila ng konting leisure. Kaya dito po sila nag-i-stay na din, and then konting activity din dito sa labas. Okay. So ito yung alfresco. As you can see, ayan. So, divided into two. May indoor aircon, tapos may outdoor yung alfresco. Super ganda. Masarap ang food. Tsaka bukod dun kasi sir, lahat ng mga ornamental plants na mga collections ni Doktora nasa labas. Nandito rin. Yes po. Kaya mas prefer niya na habang kumakain dito, habang nagre-relax dito, tapos yung mga ibang mga mahihilig sa plants, makaka-relate. Ang ganda-ganda pala ng mga nandito na halaman, hindi basta-basta. At may family history. Yes po. So, collections ni Doktora lahat to. May family history. At si Chef Hubert ay anak ni Doktora. Yung panganay na anak po Panganay ni Doktora. Opo, na talagang nagkaroon ng passion sa pagluluto ng dishes po. Na namana niya dun kay Lolo. Opo. Kaya on behalf of that, yung name po ng resto nila dun po sa pinangalan sa kanyang lolo. Alright. Ito yung nagkwento naming name trick kagabi. Grabe ang name tree na yan. Dahil dyan nawala nang kita yung isang kalaban ninyo sa booth. Grabe. Meron akong in-enroll na... Ay, dito tayo, sir. Meron akong in-enroll na diploma course sa Binild. Opo. Ano yan, galing sa UNDP yung program. UNDP. Oo, United Nations Development Fund. Tapos, kinurse through nila through Lasal. Wow. Ngayon, in-enroll ko yun. Ang alam ang tinuturo doon, you can only measure your success how fast you kill your competitor. Aggressive naman masyado. Grabe. Kinabahan naman ako doon. Pero interesting. Opo. Siyempre, there's no other way. Kung hindi ka magiging agresibo, ikaw ang kakainin ng kalaban mo. Eventually, ikaw ang talo. Ayun, sir. Ito naman yung mga rubber trees, iba't ibang rubber plant ni Doktora. So, ang ginagawa namin, napansin po namin kasi na mas mabilis po siya tumubo through marketing po. So, yung mga minamarket po nila, ayan, may mga markets po dyan na nasa likod po. Itong mga minamarket dito, sir. Yan. Once na nagkaroon na po ng ugat yan, kinakat na po nila and then itinatanim. Yun na po yung tinatransfer sa cut and clone garden hub. Doon sa Tayug, yung pinunta natin kahapon. Opo. Okay. So, yung pangalan ng school, Rio Totar Institute of Science, Arts and Trade Incorporated. Kaya Risati. Yes, sir. Risati po siya. Ayan. So, Rio Totar's Institute of Science, Arts and Trades, or Risati, it's actually a TESDA accredited and an ATI or Agricultural Training Institute of DA, National Extension Service Provider. So, siya lang din po yung kauna-unahang binigyan ng pondo ng ATI para makapag-train for plant tissue culture. Wow. At pagdating naman po sa TESDA, kami rin po yung nauna in terms of paggawa ng curriculum standard sa plant tissue culture din po. At bukod doon, marami rin pong kinikater si Risati ng mga training in relation dun sa mga agricultural side naman po. On behalf ni Dr. Joy at saka ni Pastor Dudes, thank you so much. Oh, walang problema, sir. Actually, it's a blessings doon din po sa amin na pinaunlakan nyo yung pag-visit dito dahil at least makikilala yung gantong
technology na kinikater din Rizati. For me, it's especially for the plantation culture. Kasi for us, it's actually revolutionary in terms of agriculture, horticulture, and even conservation. So maraming salamat din, sir, sa pagpunta niyo po dito. Okay, sa mga interested po na mag-visit, may site dito sa Villasis. Andito yung school, yung Rizati, tapos yung hospital na naka-incorporate yung na garden na kakaiba doon sa Tayug, sa Pangasinan pa rin po yan. And meron ding sa Maliko na anong tawag po doon? Our Almasiga Cafe. Almasiga Cafe. Yung Almasiga ay isang trees sa Pilipinas na medyo endangered part ng advocacy ninyo. I-preserve po yun. I-preserve at i-propagate. So, ano po yan, boundary yan din ng Pangasinan and Nueva Vizcaya na ang ambience ay Baguio, yung yung lamig niya and yung atmosphere po. Yung atmosphere, ayan. So, yun. Visit po kayo. Yes, sir. Ina-invite po namin kayo dito po sa Rio Tatars Institute of Science, Arts and Trade. Pwede po kayong pag-visit dito para mag-check lang kung ano po yung mga capabilities natin. Tulad na lang po ng mga mulberry pick and pay namin sa laboratory po, sa organic vanilla farm po natin, pati na rin po yung mga other areas po natin na sigurado po kami mag-e-enjoy kayo. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.